So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Grabe naman ito si Erwin Tulfo. Harap-harapan niyang sinabi na stupida si Gina Acosta. Grabe naman. So it means Erwin Tulfo may konklusyon ka na kay VP Sara Duterte. Dapat maging fair po tayo sa mga witnesses. Dapat maging respectful tayo sa mga witnesses. It's because itong mga witnesses hindi ito binayaran na maging witness. At the same time, tao pa rin sila. Tapos ganun po kayo ka-judgmental sa tao. It's because you think blind loyalty yung si Miss Gina Acosta, tapos sinabihan mo estupida. Si Raffy Tulfo, tinawag na stupid si Gina Acosta. Grabe. As in, parang siya ba, parang nangliliit ng tao. It's because you think Gina Acosta has a blind loyalty o grabe ang loyalty niya kay VP Sara. Nasabihan mo, stupida. Hindi naman maganda yun. Senator ka pa naman. Binoto ka na maraming tao. It's because alam na mga tao na makabayan ka, makabansa ka, may respeto ka, at alam mo kung paano mo, ang tawag dito ba, maging magalang sa mga tao. Pero kung ganitong klaseng senador meron tayo, harap-harapan sabihin natin, buti lang niyan kay Gina Acosta kasi masyado siyang loyal kay VP Sara. Kung yun ang experience ni Gina Acosta sa pagiging niya, trabahante ni VP Sara, mapaforce mo ba siya na yan ang kayang sasabihin? Hindi naman So, it's because hindi sang-ayon sa gusto nyo, tatawagin yung estupida. It's because ito yung nalaman ni Gina Acosta at hindi sang-ayon sa mga iniisip nyo at konklusyon nyo laban kay VP Sara, natawagin yung estupida. Grabe naman, Erwin Tulfo. Grabe, as in, nagpapakita, alam mo, Erwin Tulfo, kung ano ang ginawa mo, yung programa mo sa TV at radyo, dinala mo sa impeachment trial. Wala man lang senador na nakapagbigay ng, or even talk to Erwin Tulfo na huwag naman pong ganyan tayo sa ating mga witnesses. Pilipino pa rin yan. Tao pa rin yan. Huwag naman natin therefore mag-conclude tayo na it's because hindi sang-ayon sa gusto nating marinig na ganito si VP Sara, magnanakaw si VP Sara, merong confidential funds si VP Sara na naninakaw. Hindi naman na. Liquidated naman ang confidential funds. Wala naman ang sinabi na ninakaw ni VP Sara. Di ba, Kabibig? So yun ba, nakakalungkot lang na marinig galing sa isang senador na tinawag na, estupida si Miss Gina Acosta. It's because he believes na si Miss Gina Acosta, grabe yung loyalty niya kay VP Sara, kaya hindi na magsasabi ng katotohanan. Wow, grabe, Erwin Tulfo, judgmental ka naman. Diba? So, kung yan ang sasabihin ni Gina Acosta, wala tayong magagawa kasi yan ang kayang paniniwala. Yan ang kayang na-experience sa OVP. Salungat kasi sa gusto nyong mangyari, kaya ganun kayo ka-hot, ganun kayo ka-galit, kayo ka-gigil, at kayo ka-judgmental kay Miss Gina Acosta. In fact, hindi mo nga kilala ito si Miss Gina Acosta, ganun kayo as in, nasaktan ako for Miss Gina Acosta, ha. Hindi tawag dito, ha, hindi madali na maging isang witness, uupo dyan, tapos tatawagin ka lang estupida. Diba? So, panoorin nyo ang video, Kabibig. Ano ang iyong reaction? Ma'am, nakapaniud na ka. Gamay lang, sir. Kamay lang. Unsa man imong sudan? Wala ko'y gana mo kaon. Wala, okay. Okay, tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Nasa average lang po ako Average. nga pagkatao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos.
Good, normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya ay binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to, Colonel? Mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right? Nag-rely po ako sa sinabmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Belat. Okay, belat, same. Magugulat ka, di ba? Magugulat Hindi, sa po. Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, belat, sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh. With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir. Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po ipirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po ipirma. Hindi ko nagtaka. Piniripay ko po yun si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. So Kasi you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Hindi ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Okay, nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi kayo nagkaroon ng disallowance, right? Never? Wala po, Your Honor. So ano pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OVP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba? Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, doon po sa mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate at saka sa HOR, Your Honor. So nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalan Piatos? Meron ba mga pangalan mga Belat, Pagong, Pusa, etc.? Hindi ko ma-remember, Your Honor. Hindi All ko of a sudden, maalala. hindi mo na maalaala. And Hindi how ko long? maalala, Your Hindi mo na Honor. maalaala. And yet 6 years ka naging SDO doon. Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor. Una sa lahat, bilib ako kay Ginang Acosta sa nakita ko kanina. Si Ginang Acosta ay kinuha na witness ng prosecution para sa impeachment ni Inday Sara. Kasi nanatili siyang respectful, kalmado amidst ng mga disrespect, ng pangungutya, ng even mga ilang senador katulad nito ni Raffy Tulfo sa kanya. Sa totoo, hindi siya nagpatinag kahit grabe na yung pang-iinsulto sa kanya ng defense, grabe na ang pang-iinsulto sa kanya nitong mga senador, nanatili siyang kalmado even though meron palang pinagdadaan ng malubha yung asawa niya sa Davao. Believe, bakit? Kasi ang gusto ng mga hayop na to, gusto nilang makita si Ginang Acosta na nagkakrambol. Gusto nilang saktan ang damdamin at ipahiya. While si Ginang Acosta ay hindi doon nag-focus. Pangalawa, kayo ang pumili
na gamitin ang salitang Tagalog na alam naman natin na hindi lahat ng mga Bisaya at taga Mindanao ay malinaw na nakakaintindi at nakakapagsalita ng Tagalog. Same din sa mga dito sa Luzon. Though meron tayong ilang naiintindihan, pero pag masyadong mabilis na at masyadong malalim na yung mga terms, hindi na din kumpleto ang ating pag-uunawa. More pa na hindi tayo nakakapagsalita. Ano ba ang mas importante sa inyo sa testimony niya? Yung katotohanan at accuracy ng mga maiintindihan at sasabihin niya? O yung kayo ang makaintindi? Pangatlo, di ko maintindihan kung ano ang gusto ng mga senador at ng defense. Ang gusto ba nila na kapag nagbigay ng document si Colonel La Chica sa kanya, imbestigahan niya, puntahan niya, totoo bang tao totoo bang tao itong binigyan mo? Dito mo ba yan linagay talaga? Ito bang mga tubig? Dinala mo ba sa banyo? Ngayon, ang sinasabi niya ay nakabase lang din naman siya doon sa mga documents na sinesend sa kanya. Same na sinasabi ng COA na nakabase lang sila doon sa mga documents na sinesend sa kanila ng government agency. Ayon sa mga nagdaang testimonies ng mga taga-COA, wala sa joint circular na ang kailangan ay official receipt. And also, kahit sila nagsasabi na nagbabase lang sila sa documents at hindi sila involved dun sa mismong confidential operation. Ganon din si Mrs. Acosta. Even yung mga issues nyo sa mga pangalan na nandoon sa binigay na documents. Even ang COA, walang sinasabi na bawal iyon. Ngayon, ganito lang yan, mga senators. Kung ayaw nyo doon sa hindi required ang receipt, ayaw nyo na dapat iniimbestigahan talaga at involve ang disbursing officer at ang COA doon sa mismong confidential operation, doon sa mismong surveillance, baguhin nyo yung joint circular. Dagdagan nyo ng mga requirements, dagdagan nyo ng mga processes, di ba? Ilagay nyo na hindi pwedeng gumamit ng alias, ilagay nyo doon. Ang problema, hindi nakalagay doon, tapos pag finalo, based on the circular, marami pala kayong gustong idagdag na mga detalye. Ang dami nyong gustong idagdag na technicalities na allergic naman itong mga pinks. Ito lang yan. Akala kasi nila makukuha nila yung sagot na gusto nila kay Ginang Acosta. Pero hindi nila nakuha, kaya ito si Serapi at iba pang mga senador and even ang mga nasa defense ay dinaan na lang sa pang-iinsulto, pangungutya at pangmamaliit. So, Ginang Acosta, congratulations sa pagiging respectful mo kahit sa mga bastos naming senador katulad nito. Maraming salamat po sa napakahaba niyong pasensya. So, ito kabibig, merong isinare si Miss Gina Acosta. Yung asawa pala niya ay may sakit. Tapos, si Senator Amy Marcos is asking questions about Miss Gina Acosta. Ako na naaawa kay Miss Gina Acosta. Ito hostile witness Gina Acosta naging emotional sa tanong ni Senator Judge Amy Marcos. Naging emotional sa dating OVP, Special Disbursing Officer Gina Acosta sa isang tanong ni Senator Judge Amy Marcos. So, panoorin yung video. Ito kabibig. Maikli lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO? Kasali po yun, ma'am. Nung
naghahanda ka nitong mga papeles na to, katabi mo ba si VP para tignan yung mga daan-daan, libu-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds? Nandun ba siya? Wala po siya, ma'am. Nagbibase lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am. Tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement receipt, yung iba't iba pang papel for personal authentication? Tinitignan ba niya yan? Basta, ma'am, yung mga acknowledgement receipt, ma'am, galing po yun kay security officer, ma'am, at binigay po niya sa akin, ma'am. At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan na tinatanong ngayon ng prosecution? Inabot po sa akin, ma'am, na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am. Si Colonel La Chica at hindi si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. Siya ba ang kumuha ng mga signature nung mga nakapirma sa resibo? Si Colonel La Chica po ang security officer, ma'am, at siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga various confidential activities po, ma'am, on the ground. May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo, wala naman suspicious, irregular, or questionable, di ba? Kanina. Tama po ba yun? Doon sa mga dokumento, wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular, o questionable, di ba? May ano po lang yun, ma'am, yung mga walang name, walang perma, walang date, at biniverify ko po yun kay security officer po, ma'am, na si Colonel La Chica. So, pinuno ninyo to at tinama. Yung ba? At masasabi ba ninyo na alam ni VP Sara na may depekto? Alam ba niya na may kakulangan, may pagkamali sa mga supporting documents o hindi? Wala akong alam, ma'am. Last question na lang po, kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko, undergoing treatment sa Davao. Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry. I'm sorry also, pinagdadasal Pakaila ko, namin ma'am. siya. I'm sorry. Thank you Sorry po. That will be all, presiding judge. O, tinay mo kabibig, may pinagdaanan pala yung tao. Tapos si Tulfo, kung maka-judge sa isang tao, grabe. Parang, hinabihan mo na wala kang utak, boba ka. Di ba mga ganun ang meaning noon kabibig? Ako'y naaawa lang kay Miss Gina Acosta, no? Hindi madaling maging witness tapos you judge them. Oh my goodness, grabe. So kaya kabibig, si Aaron Tulfo, tatakbo yung, I don't know kung magpapa-re-elect ba yan, maging senador. Kayo, bahala kayo kung boboto kayo sa kanya. Basta ako, hindi ako boboto kay Erwin Tulfo kung tatakbo yung senador or president or vice president. It's because this is how he treats Filipino people. This is how he treats witnesses na sila pa ang grabe. Eventually, ginajudge na si Miss Gina Acosta. Grabe naman po kayo. Sana magkaroon kayo ng reservations. 'Di ba? Bilang senator judge, dapat maging partial kayo. Maging fair kayo. Hindi yung parang minudmod mo na yung pagkatao, ginudge mo na yung pagkatao, and knowing a lot of people watching this one. So, parang nakakasagmuyo, no, kabibig. Yun lang, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ano ang inyong reaction hinggil dito? Bye, everyone. See you next time.